Alright, so welcome back again dito sa panibago naman nating video, and in this lesson pag-uusapan naman natin kung paano na ba i-upload yung mga sinigreate natin na mga items, di ba? Previously, I've shown you how you can segregate your items, kung ilan yung stock or ilan yung quantity na nandyan sa stock sa pwesto o sa tindahan sa bahay mo, at ilan yung or kung okay ba sa'yo na mag-accept ka ng orders ng customer na yung quantity ng mga products na in-order niya is more than doon sa stock mo. Kasi ibig sabihin nun, makakakuha ka ng another stock kung iano mo siya, kung kukunin mo siya either sa malapit na supplier or malapit na supermarket. Now, in this section or in this video, i-upload na natin yon. So, yung mga nilagay natin dito, i-upload natin siya doon sa iyong magiging website. And tingnan natin kung ano ba, kung paano ba to nag-play, paano ba siya gumagana doon sa system, doon sa website mo. So, let's upload this one. No, Milo Sachet. So, ang gagawin mo ngayon is you go to your gratis account and go to your admin account and then go to products or product, walang S, para makapag-create ka ng product. So, of course, you need to have an image. So, pwede ka sa Google. Sabihin natin Milo Sachet. So maganda din kasi kung gusto mo talaga na picturean, kung may mga stock ka dyan, for example itong Milo may stock ka din, picturean mo using your cellphone. Kasi dito kapag i-click mo itong upload image, kung sa desktop ka or sa laptop, hanap siya manghihingi siya ng image, hindi niya gagamitin yung webcam. Unlike sa cellphone, may option ka sa cellphone na pwede mong gamitin, either mag-upload ka or mag-take ka ng picture. So, sabihin natin ito. Ayan, may Milo Sachet dito. Sabihin natin, ito. Ito yung Milo Sachet, di ba? I-download lang natin. Save image as. So, make sure alam mo kung saan na-download na folder. And then, balikan tayo dito. And then, click mo itong upload image. And then, you can go to download. Or dito kasi yung, dito kasi naka-download. So, click natin yan. Ayan, may image na ako nung Milo na yan. And then, I could copy-paste na lang itong nasa sheet natin. Sabihin natin yan. And then, let's put it here. And then, sa description, copy-paste na lang yung name. O, sachet. Sachet ito diba? So, 24 grams. So, pwedeng ganyan para kompleto talaga. And then, supplier price. As you can see here, merong 9 pesos. Tapos, 15% yung markup. Lagay natin dito 9 pesos and then 15% yung markup. Automatically magko-compute na yan siya But then again, I don't want to have this as 10.30. Okay na yan. 10.35 yan. And then select ako ng category. This belongs to beverages, I think. Ayan, may beverages naman dito. And then quantity. Ito na. Alright? So ito na magagamit. Dito na magagamit yung quantity and kung segregated ba yan siya or hindi. So, ang quantity natin dito sa Milo Sachet is 20. And then, we can allow customer to order more than 20. Okay, so i-click mo lang itong quantity segregation. Diba? Kung true siya, okay, i-check mo ito. Alright. So, sold, okay na yan. Wala pang sold. Pwede mong lagyan din ng 0. And then, barcode. Ito na. So, pwede kang mag-generate. Pwede kang mag-scan. And since ginagamit ko kasi yung camera ngayon, so hindi ko ma-scan yun. So ilalagay ko na lang yung barcode ng Milo. Ano ba yung barcode ng Milo? Anyway, generate na lang. Kung may barcode ka, suppose ito yung barcode ng Milo, ayan. So automatically na siya, ilalagay na ito. Ilagay mo lang yung barcode number dito and automatically magpuproduce na siya ng barcode niya. So add products natin yan. Right? Tingnan natin yung output niya. Right, there you have it, Milo Sachet. Parang dalawa na ata yung Milo ko dito So, i-delete lang na yun, no? So, tatlo nga na nga So, i-delete natin to. Okay, delete natin to para isa lang yung Milo natin. Yan, ito lang. So, meron na tayong Milo Sachet. Alright, so, kung i-open natin to, as you can see here, kung i-click natin tong parang mata na to para makita natin siya doon sa website. So, ito na yung website. So, dito yung available is 20 na wala pang sold. So, keep your eyes here sa available. Itong number na to kasi yan yung titingnan natin mamaya kung nagbabago ba siya kapag ka
magpo-purchase na tayo or nagpo-purchase na tayo ng ganyan. So, but later na yan sa mga next lesson. But this time, we're going to upload pa itong iba. Sabihin natin, itong Bear Brand Swak. So, punta ka lang again sa products. And then, hanap tayo ng image ng Bear Brand. I don't know kung meron na ba ako dito. So, wala pa. So, you can search on Google or in Yahoo. So, punta tayo sa google.com. And then search for Bear Brand Swak. Ayan. So, ito. Pwede na to. So, click lang natin yan. And then, you can right-click this one. And then, save image as. Kung sa Google Chrome ka. Then, download it. Make sure alam mo kung saang folder naka-download yon. Then, i-upload natin yon. So, this is it. And then, pangalan, description. So, pwedeng copy-paste mo lang ng description. Kung gusto mo talagang may description, you can go to ChatGPT or Google pa rin. Alright, so yung markup, sabihin natin 10% and then 15%. So supplier price is 10 pesos, 15% yung markup, then automatically magko-compute na yung final price. Then category nito is basically nasa beverages pa rin to eh. And then yung quantity, ito na. So sabihin natin, ito si Bear Brand, para ma-differentiate lang natin yung true or false dito sa segregated. Sabihin natin, hindi tayo makakakuha ng ng produkto or ng stock beyond 30. So, hindi natin i-allow na ang customer na maka-order ng beyond 30. So, tingnan natin yan mamaya kasi iti-test natin yan. So, 30 yung quantity, pero yung quantity segregation, hindi natin i-check kasi false yan. Alright? So, yung sold, 0 lang yan. Then, you can produce or scan the barcode using your webcam. Kung maganda kasi sa cellphone kasi makaka-take ka ng picture at the same time, makaka-scan ka automatically doon sa cellphone mo. But then again, you can also scan naman dito sa kung may barcode scanner ka, pwede mo rin gamitin. Later, sa next na mga module, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-scan using barcode. Kasi as of this moment, binili ko pa yung barcode scanner kasi nasa Lazada pa. So, coming pa siya as of the making of this video. So, later din sa mga next na module, papakita ko rin sa iyo kung paano mag-scan ng barcode using barcode scanner. Or maybe sa module number 1, I think, or number 2, module number 2, dun ko i-add. So, tingnan mo na lang ngayon, balikan mo sa module number 2, baka nandun na. So, generate na lang tayo. Ayan, so let's say, yan yung barcode ng Bear Brand na product. So, add products tayo. And then, there you have it. Oops, sorry, this product is already existing. Choose another title for the product. So, palitan na lang natin. Ano ba tong grams nitong Bear Brand Swak na to? Bear Brand Swak. Sabihin natin 50. Hindi ko sigurado kung kung ilan yung grams nito. Tingnan natin ha. 33 grams. So, 33 grams pala yung swak. So, 33 grams para maiba lang yung title. So, i-delete din natin mamaya yung nakadoble nito. So, add products tayo. Ayan. Okay, so product successfully added. Ayan. So, let's search for Bear Brand. Tapos, i-delete natin yung iba na dito. Ayan. So, delete na lang natin to. Okay? So, as you can see here, okay, so you can see here, punta tayo sa products, delete lang natin yung Bear Brand para lalabas lahat. Ayan. So, itong Bear Brand, kung i-edit natin to, makikita natin dito na hindi siya ready for segregation. So, ibig sabihin nito, kung 30 lang yung stock mo, 30 lang yung pwedeng ma-order ng customer. Up to 30 lang. Okay. However, itong Milo, titingnan natin, 20 yung quantity pero ready siya for segregation. Ibig sabihin, kahit more than 20 yung order ng customer, pwede siya maka-order. Tapos, nasa iyo na yung problema ngayon. Kung saan ka hanap yung more than 20. Kung meron kang makukunan, then you can check this one. Okay? Okay ka na dyan. Alright, so ganun lamang po mag-add ng how you can add yung cost o yung items na nakasegregate at hindi. Kasi magagamit talaga to kapag meron kang tindahan. So, proceed ka na ngayon sa next lesson, next video, kasi magsa-sample ordering tayo at ipapakita ko sa iyo kung paano ba gumagana yung may segregation at wala. Alright, so proceed ka na sa next lesson.